Higit sa 2 dekada na ako sa industriya ng investments. Mula stocks, mutual fund, insurance at real estate na iikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Good morning mga kapuso! Isa ka bang OFW? I'm sure kung hindi man ikaw, may kakilala ka, kamag-anak o mahal sa buhay na nag-abroad para sa kinabukasan ng pamilya. Ang episode na ito ay dedicated para sa ating mga bagong bayani. At kung hindi man kayo OFW, sigurado ako, marami pa rin kayong matututunan today. Pero may itatanong lang ako sa inyo. Sa laki ng naitutulong nyo sa Pilipinas, ayaw nyo ba na kahit papano ay may maitutulong rin kayo sa sarili ninyo? Ang sagot ko sa tanong na ito ay ang tinuturo ko mula pa ng episode 1. Mag-ipon at mag-invest. Dahil nandyan na kayo sa ibang bansa nagtatrabaho, sana ay hindi na isang kahig isang tuka ang lifestyle ninyo. Dahil sa inyong sitwasyon, mas malaki pang ang posibilidad na makapag-ipon kayo. Hindi ba nakakatuwang isipin kung mga ipon ninyo ay napupunta sa mga bagay na tutulong sa inyo umunlad financially? Actually, hindi naman naiiba ang gusto naming i-apply ninyo na principle on saving and investing. I-practice nyo lamang ang nabanggit naming 70-20-10 rule. Ideally, only 70% of your income should go to expenses. Bilang OFW, usually sagot na ng pinagtatrabahuan ninyo ang living expenses ninyo, kaya kung ganon, itong 70% ang magiging remittance ninyo sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Tandaan, hanggang 70% lamang. Ang 10% ay pwedeng mapunta sa mga pasalubong, pamasahe pabalik ng ating bansa, o di kaya sa ibang expenses na hindi covered ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo. As usual, the 20% should go to your savings and investments. Madalas, ang kinikita ng isang OFW ay mas mataas kaysa sa general standard of living dito sa Pilipinas. Dahil dyan, sigurado kaming kayang-kaya niyong magtabi ng 20% o baka higit pa for your own savings and investments. Disiplina lang talaga ang kailangan nito. Susunod, pag-uusapan natin ang mga investment options na bagay sa mga OFWs. Kaya huwag kayong aalis, babalik pa ang Pesos and Cents. Meron tayong kasamang OFW ngayon at tutulungan natin siyang malaman kung ano ang magandang investment para sa kanya.